Ang Biblia ay naging batayan ng pananampalataya ng di mabilang na tao sa Kristyanismo. Ito ang pinagmumulan ng pag-asa at inspirasyon ng mga naniniwala sa makapangyarihan sa lahat na ipinakilala ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, paano nga ba nakarating sa atin ang mga salita ng Diyos? Ang mga salita ng Diyos ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng una, pahayag; ikalawa, inspirasyon; ikatlo, kanonisasyon; ikaapat, pagpasa; ikalima, pagpapaaninaw. Simulan natin sa pahayag. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa tao? Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, gaya ng nakasulat sa Hebreo 1:1-2. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga tao sa iba't ibang panahon mula sa panahon ng mga patriarka, sa panahon ng mga propeta, at sa panahon ng Kristiyano. Ang panahon ng mga ama o patriarka ay mula sa panahon ng unang tao na nilikha ng Diyos hanggang sa simula ng panahon ng mga propeta ng sinaunang Israel. Natapos ang panahon ng mga propeta sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang simula ng huling dispensasyon ng panahon, ang panahon ng Kristiyano. Sa bawat dispensasyon ng panahong nabanggit, nagsalita ang Diyos sa kanyang mga tao sa iba't ibang paraan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng una, mismong ang Diyos ang nagsalita sa kanyang mga lingkod tulad ni Adan, Henesis 2:16-17. Kay Noe, Genesis 6:13. At Abraham, Genesis 15:1. Ikalawa ay sa pamamagitan ng mga anghel, Genesis 18:1-22. Ikatlo ay sa mga panaginip, Daniel 7:1 at Bilang 2:6-8. Ikaapat ay sa mga pangitain, Isaias 1:1-2 at Pahayag 19 at 10. Ikalima ay sa pamamagitan ng mga himala, Exodo 3:2-4. Ika-anim ay sa boses, 1 Samuel 3:2-10. Ikapito ay sa paglalagay ng mga salita ng Diyos sa bibig ng mga propeta, 2 Samuel 23:2, Exodo 4:2, Jeremias 1:9 at Deuteronomio 18:18. At ikawalo ay sa inspirasyon, 1 Corinto 2:10, at 2 Pedro 1:21. Inspirasyon. Nutusan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na isulat ang mga aklat, gaya ng iniutos niya kay Propeta Jeremias, isa sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos na isulat ang kanyang mga salita, Jeremias 30:2. Inutusan ng Diyos ang kanyang mga inatasang manunulat na isulat ang kanyang mga salita, upang mapanatili ang mga ito para sa hinaharap na mga panahon, gaya ng mababasa sa Isaias 30:8. Ang mga isinulat ng mga inatasang manunulat ay tinatawag na mga autograph. Ang mga aklat na isinulat ng mga inspiradong manunulat ay karaniwang tinatawag na mga sagradong aklat. Kanonisasyon. Tinipon ang mga sagradong aklat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos batay sa Isaias. Ang mga aklat ang naglalaman ng mga salita ng Diyos na isinulat ng kanyang mga inatasang manunulat. Tinawag ng mga apostol ang koleksyon ng mga sagradong aklat na banal na kasulatan, batay sa 2 Timoteo 3:15-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya ang Biblia ay kapaki-pakinabang para sa doktrina, para sa pagsaway, para sa pagtutuwid, at para sa pagtuturo tungo sa kaligtasan. Ito ang nag-aangat sa Biblia, kaysa sa lahat ng ibang aklat na isinulat ng tao. Ang banal na kasulatan ay mga salita ng Diyos at hindi ng tao. Ang Biblia ay mga salita ng Diyos, hindi dahil lahat ng nakasulat dito ay binigkas mismo ng Diyos, kundi dahil lahat ng nakasulat dito ay ang mga nais ng Diyos na maisulat at mapanatili para sa darating na mga araw. Kaya, kapag ang mga aral na nakasulat sa Biblia ay itinuturo sa atin sa pamamagitan ng sinugo ng Diyos, dapat nating paniwalaan na ito ay mga salita ng Diyos at ang kanyang kalooban na sundin natin. Ang pagtitipon ng mga sagradong aklat ay hindi ginawa pagkatapos na maisulat ang lahat ng mga sagradong aklat. Iniisip ng iba na may agwat sa pagitan ng pagsulat at pagtitipon ng mga sagradong aklat, na ang mga sagradong aklat ay tinipon matagal na, matapos maisulat ang mga ito. Walang katotohanan iyon, sapagkat, pagkatapos isulat ni Moises ang Torah, ibinigay niya ang mga aklat, ang autograph, sa mga Levita, at mga saserdote, at ang mga sagradong kasulatan ay itinago sa santuaryo ng Israel,
kasabay ng kaba ng tipan, at isinulat ni Moises ang kautusang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos, na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, kunin niyo ang aklat na ito ng kautusan, at ilagay niyo sa siping ng kaba ng tipan ng Panginoon niyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Deuteronomio 31 talatang 9 at 24 hanggang 26. Kaya, agad na pagkatapos may sulat ang unang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, mga bilang, at Deuteronomio, ang mga aklat ay tinipon at itinago sa santuario ng mga saserdote at mga Levita. Maliwanag, ito ay naging kaugalian pagkatapos maisulat ang sagradong aklat. Ito ay dinadala sa santuario at ibinibigay sa mga Levita upang tipunin kasama ng iba pang mga sagradong aklat at itago. Isa pang katibayan ay noong matapos isulat ni Josue ang kanyang aklat, ito ay inilagay sa santuario. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos, at siya'y kumuha ng malaking bato, at inilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. Josue 24:26. Ipinahayag din ng Biblia ang salaysay ni Samuel tungkol sa paraan ng kaharian, ay inilagay sa harap ng Panginoon pagkatapos niyang isulat ito. Nang magkagayoy sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian, at isinulat sa isang aklat, at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaon ni Samuel ang buong bayan, na pinauwi bawat tao sa kanyang bahay. Unang Samuel 10:25. Sa ilang mga pagkakataon, bagaman hindi ang mismong manunulat ang nagbigay ng aklat sa mga Levita at mga saserdote, tiyak sila tungkol sa may akda ng aklat, o tiyak na ito ay isang kinasihang aklat na isinulat ng inatasang manunulat. Kinukumpirma ng bagong tipan na ang mga banal na kasulatan o mga kinasihang aklat ay ipinagkatiwala sa mga Israelita. Gaya ng nakasulat sa Roma 3:2. Ayon sa Biblia, ang mga Israelita ay pinagkatiwalaan ng mismong mga salita ng Diyos ng kautusan, ang pagsamba, at ang mga pangako ng Diyos. Roma 9:4. Kaya't maraming aklat ang naisulat, ngunit alam ng mga Israelita kung alin ang tunay na kabilang sa Biblia, dahil sa kanila ipinagkatiwala ang mismong mga salita ng Diyos. Sa kabila ng inspirasyon at banal na pinagmulan na itinutuon sa mga kasulatan, hindi nakapagtataka na matatagpuan silang inilalarawan sa mga literatura ng intertestamental at bagong tipan bilang banal, gaya ng mababasa sa aklat na ito ni Beckwith, Roger. The Old Testament Canon of the New Testament Church. Pahina 80 hanggang 81. Ang paglalarawan ay napakakaraniwan. Nakita namin sa P71F na ang ikalawang Makebeo at si Alexander Polyhistor ay inilalarawan ang Pentateuch, o isa sa mga bahagi nito, bilang banal na aklat. Dalawa sa mga maagang titulo ng Pentateuch ay ang Banal na Batas, sulat ni Aristeas at Philo, at ang Banal na Mga Batas, Philo. Gayon din, ang Lumang Tipan sa pangkalahatan ay binibigyan ng mga titulong, ang Banal na Kasulatan, Philo, Bagong Tipan, Josephus, Unang Clement, Rabbinical Equivalent. Ang banal na mga aklat, Unang Makabeo, Alexander Polyhistor, Philo, Josephus, ang banal na mga record, Philo, ang pinakabanal na mga orakulo, Philo, at ang banal na salita, Philo, Josephus, Unang Clement. Makikita dito na ang ekspresyong, ang banal na aklat, ay nagmula pa sa unang siglo BC, ikalawang Makabeo, Alexander Polyhistor, ang banal na batas, sa ikalawang siglo BC, sulatan ni Aristeas. At ang banal na mga aklat sa unang siglo BC, Unang Makabeo, Alexander Polyhistor, na ang mga pangalan ay ginagamit ng mga manunulat at guro ng Palestina, may akda ng isa Makabeo, mga manunulat ng Bagong Tipan, Josephus, Rabbi, gayon din ng mga manunulat ng dispersyon. Dahil sa kabanalan ng mga kasulatan, nararapat lamang na itago at gamitin ito sa banal na mga dako. Dahil sa kabanalan ng mga kasulatan, nararapat lamang na itago, at gamitin ito sa banal na mga lugar gaya pa rin ng sinasabi sa aklat ni Beckwith sa pahina 81. Isa sa mga kaugnayan ng kabanalan ng mga kasulatan ay na sila'y angkop na itago at gamitin sa banal na mga lugar.
Ito ay kinilala ng mga terapeuta na ang mga kaakibat ay essing. Dahil sa kanilang dinala sa kanilang sanctuary, wala ng mga pangkalahatang pangangailangan ng buhay kundi ang mga kasulatan at iba pang mga nakapagpapalakas loob na aklat. Ang sanctuaryo na kalaunan ay naging templo, habang ito'y nananatili bilang isang banal na lugar, ang nararapat na tahanan para sa mga aklat na publiko na kinikilalang banal. Ang pagsusulat at pagtitipon ng mga aklat sa banal na lugar, sa templo, ay napakaagang mga gawin na napatunayan sa kasaysayan ng Israel, at may katumbas sa iba pang mga kalapit na mga bayan, ayon pa rin kay Beckwith. Ang pag-iingat ng mga banal na aklat sa mga templo ay isang kaugalian na umiiral sa mga Griego at Romano, at tila umiiral din mula pa sa ikatlong milenyo BC sa mga Ehipsyo. Ang pinakaunang mga halimbawa ng Israelita ay yaong may kinalaman sa mga tabletas ng 10 utos, at ang aklat ng Deuteronomio, na inilagay, ayon sa pagkakabanggit, sa loob at sa tabi ng kaban ng tipan sa tabernakulo ang tala ng tipan ni Joshua sa bayan, na isinulat sa kopya ng aklat ng batas sa sanktuaryo ng Shechem. Ang paglilipat ng kaban, na naglalaman pa rin ng mga tableta, sa templo ni Solomon, ng ang gusali ay itinalaga, at ang pagkakatuklas ng aklat ng batas sa templo sa panahon ng paghahari ni Josias, ay nagpapahiwatig na ang kaugalian ng pag-iingat ng mga banal na kasulatan sa sanktuaryo ay nagpatuloy sa unang templo, at ang ikalawang templo ay magiging natural na lokasyon para sa library ng relihiyosong mga rekord ng bansa na sinasabing natipon pagkatapos ng pagkatapon ni Nehemias, at para sa higit na tiyak na natipon pagkatapos ng Antiochene persecution ni Judas Maccabeo. Evident sa Biblia na pagkatapos ng mga kinasihang manunulat ay isinulat ang mga banal na aklat, ibinigay nila ito sa mga Levita at mga saserdote, at inilagay ng huli ang mga aklat sa tabi ng kaban ng tipan, tulad ng ginawa ni na Moises, Josue, at Samuel. Makikita rin na nang ang templo ni Solomon ay itinayo, ang templo ay naging shrine ng mga banal na aklat. Ang paglilipat ng kaban na naglalaman pa rin ng mga tableta ng 10 utos sa templo ni Solomon ng ang gusali ay itinalaga, ay nagpapatunay na ang kaugalian ng pag-iingat ng mga banal na aklat sa banal na lugar ay nagpatuloy. Isa pang patunay na ang mga banal na aklat ay natipon at iningatan sa templo ay dahil sa si David at Solomon ay alam ang kautusan. At sa panahon ng paghahari ni Josias, ang aklat ng mga kautusan ay natagpuan sa templo. Bagaman ang unang templo ay nawasak noong 587 AD ni Nebuchadnezzar, may mga patunay na ang mga kopya ng mga banal na aklat ay nakaligtas, at ang mga banal na aklat ay nanatiling napanatili at natipon. Gaya ng patotoo ng Daniel 9:2, ang pagsasagawa ng pagtitipon at pagpapanatili ng mga banal na aklat ay nagpatuloy kahit matapos ang panahon ni Ezra at Nehemias, hanggang sa unang siglo AD, ayon pa kay Beckwith, sa unang siglo AD, nang ang ikalawang templo ay papatapos na sa kasaysayan nito, mayroon tayong ebidensya na tatalakayin natin, mula kay Josephus, at mula sa literatura ng mga rabbi, na ang mga kasulatan ay itinatago doon, at gayon din na ang mga talaangkanan ng mga pari at levita ay kinukumpila at pinananatili doon, kaya't ang pagtitipon ng mga banal na aklat ay nagsimula mula pa sa simula agad pagkatapos isulat ni Moises ang unang 5 aklat ng Biblia. Mula noon, ang mga banal na aklat na isinulat mula sa iba't ibang panahon ay patuloy na tinipon ng mga levita, mga saserdote, at iningatan sa templo. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang koleksyon ng lumang tipan, at ang 3 bahagi nitong paghahati, ay matagal nang umiiral, Lucas 24:44. Ang bagong tipan ay binubuo ng 27 aklat. Ang mga unang Kristiyano ang nagtipon ng mga aklat na ito. Sa aklat na Brief Introduction to the New Testament, ay ganito ang sinasabi, malawakang tinatanggap na ang unang koleksyon ng mga aklat ng bagong tipan ay yaong ilan sa mga sulat ni Pablo. Ang ilan sa mga Kristiyano na naglakbay sa buong imperyo ay malamang na pamilyar sa katotohanan na ang mga sulat na ito ay nasa pag-iingat ng iba't ibang mga iglesia, sapagkat si Pablo mismo ay nagmungkahi na ang mga taga-Kolosas ay ibahagi ang kanilang sulat sa iglesia sa Laodicea. Ang palitan at pagbabahagi ng mga sulat na ito ay nagresulta sa ilang mga iglesia na nalalaman ang pagkakaroon ng iba pang mga sulat bukod sa kung ano ang kanilang pagmamay-ari. Mayroong ebidensya na patungo sa dulo ng unang siglo, may nagkaroon ng ideya ng pagtitipon ng mga sulat ni Pablo, pagkopya ng mga ito, at pag-circulate sa mga iglesia. Ang susunod na ebidensya ng koleksyon ng mga aklat ng bagong tipan ay yaong 4 na ebanghelyo. Si Justin Martyr, na nagsulat sa Roma noong AD 150,
ay tumutukoy sa mga ebanghelyo bilang mga alaala ng apostol. Ang kanyang paggamit ng 4 na ebanghelyo sa kanyang mga sulat ay nagbigay daan sa mga iskolar na paniwalaan na ang mga ito ay nag-circulate na magkasama sa panahong iyon. Dahil ang ebanghelyo ni Juan ay naisulat malapit sa katapusan ng unang siglo, malinaw na ang koleksyon ng 4 na ebanghelyo ay hindi nagawa hanggang sa maagang bahagi ng ika-2 siglo. Mayroong ebidensya na kaagad pagkatapos maisulat ang mga aklat ng Bagong Tipan, ang mga ito ay kinopya, pinaikot sa buong Kristyanismo, at tinipon. Mayroong ebidensya na patungo sa dulo ng unang siglo ay may kilusan na ng pagtitipon ng mga aklat ng Bagong Tipan. Ang mga kinikilalang mga unang ama ng Iglesia ng ika-2 siglo, tulad ni Clemente ng Roma, Ignacio, Policarpo, at Justin Martyr, ay pamilyar na sa 27 aklat na nagpapatotoo sa kanon ng Bagong Tipan na 27 aklat. Gayunpaman, hindi dapat akalain na sila ay binigyan ng banal na otoridad upang tukuyin kung ang 27 aklat ay tunay o kanoniko. Ayon sa aklat ni Neil R. Lightfoot, How We Got the Bible, pahina 86 hanggang 87, walang simbahan, sa pamamagitan ng mga konsilyo nito ang gumawa ng kanon ng kasulatan. Walang simbahan sa pamamagitan ng mga dekreto nito ay nagbigay o nagpahayag sa mga aklat ng Biblia ng kanilang kawalan ng kamalian. Ang Biblia ay hindi utang ang otoridad nito sa sinumang individual o grupo. Ang simbahan ay hindi kumokontrol sa kanon, kundi ang kanon ang kumokontrol sa simbahan. Bagaman ang banal na otoridad ay iniukol sa mga aklat ng Bagong Tipan ng kalaunang simbahan, ang otoridad na ito ay hindi nagmula sa simbahan, kundi ay likas sa mga aklat mismo. Sinasabi ni Lightfoot na walang konsilyo ng simbahang Katolika ang gumawa ng kanon ng Bagong Tipan. Ang otoridad at kanonisidad ng 27 aklat ng Bagong Tipan ay hindi nagmula sa anumang dekreto o pahayag ng simbahan, kundi ay likas sa mga aklat mismo, gaya ng mababasa sa aklat na ito ni Adam W. Miller, Brief Introduction to the New Testament, pahina 16 na hanggang 17. Minsan ay inaakalang ang pagtatakda ng bilang ng mga aklat sa ating kanon ay gawa ng mga konsilyo ng simbahan. Ang katotohanan ay hindi sila pumili ng mga aklat, sapagkat ang nilalaman ng Bagong Tipan ay malinaw na bago pa ang iba't ibang konsilyo ay kumilos ukol dito. Ang isang pangkalahatang konsilyo ng simbahan, upang tukuyin ang eksaktong saklaw ng Bagong Tipan ay hindi kailanman itinawag, at walang ganoong konsilyo na kumilos para o laban sa ganoong kanon. Kaya't kahit na natalikod na ang unang iglesia, ang mga banal na aklat ay nanatiling buo. Transmisyon. Ang mga banal na aklat ay iningatan sa pamamagitan ng pagkopya at pagsasalin. Wala na tayong mga orihinal na manuskrito, kundi ang mga kopya ng mga orihinal na manuskrito. Ang salitang manuskrito ay nagmula sa Latin at literal na nangangahulugang yaong isinulat ng kamay, bagaman ngayon maaari din nating tukuyin ang mga typewritten na manuskrito. Malinaw na iniutos ng Diyos sa kanyang mga lingkod na gumawa ng mga kopya ng kanyang mga nasusulat na salita, tulad ng kanyang iniutos na gumawa ng mga kopya ng batas na ibinigay kay Moises. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautusang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh, na kanyang Diyos, at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. Iniutos din ng Diyos na ang kanyang mga salita ay sundin ng maingat at ingatan na huwag aalisin sa bibig ang aklat ng kautusan upang masunod ang lahat ng nasusulat. Ang Biblia rin ay nagtala na matapos sirain ng Israel ang lungsod ng Ai, kinopya ni Josue sa mga bato sa harap ng buong bansa ng Israel ang kautusan ni Moises, na isinulat mismo ni Moises. Nang magkagayoy ipinagtayo ni Josue ng isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa bundok ng Ebal, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na isang dambana na hindi hinitsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal, at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin, at pinaghainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya'y sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moises na kanyang sinulat, sa harap ng mga anak ni Israel. Josue 8:30 hanggang 32. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ni Haring Josias ng Juda, ang aklat ng kautusan ay natagpuan sa bahay ng Panginoon, ikalawang mga hari 22:8.
Kahit na sa pagbabalik ng mga Hudyo pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, ang mga kasulatan ay maingat na iningatan, Nehemias 8:1. Kaya't kahit na wala na tayo ng mga orihinal na manuskrito, mayroon tayong mga kopya na ginawa ng mga eskriba ng mga manuskrito, na karaniwang tinatawag na mga orihinal na manuskrito mula nang maisulat ang mga Hebreyong kasulatan. Ito ay patuloy na kinopya. Una ng mga saserdote o ng mga eskriba sa templo, pagkatapos mula 400 BC hanggang 200 AD, ang mga Soferim, isang kinikilalang guild ng mga eskriba sa panahon ng Panginoong Hesukristo, ang nagpatuloy sa gawain ng pagkopya at pagpapanatili ng lumang tipan, pagkatapos ang mga Talmudist, mula 100 AD hanggang 500 AD, at pagkatapos ay sinundan ng mga Masorets, 500 hanggang 950 AD. Ang mga Masorets ay mga iskolar na nagbigay ng panghuling anyo sa teksto ng lumang tipan, bagaman ang Hebreyong lumang tipan ay wala ang parehong bilang ng mga manuskrito at fragment ng manuskrito tulad ng bagong tipan, ngunit ang bilang ng mga manuskrito at fragment ng manuskrito nito ay mahalaga pa rin, na umaabot sa higit sa 12,000. Ang pinakamalaking koleksyon ng mga Hebreyong lumang tipan na manuskrito ay ang Ferkowitz Collection sa Leningrad, na naglalaman ng 1,582. Ang Cairo Geniza ay nagpapanatili ng 200,000 fragment, 10,000 sa mga ito ay mga tekstong biblikal sa Hebreo at Arameo. Ang mga manuskrito ng Cairo Geniza ay nakakalat sa buong mundo. Ang mga Qumran Caves ay nagpapanatili ng daan-daang mga manuskrito, Dead Sea Scrolls, na nagmula pa sa 3 siglo BC hanggang sa 1 siglo AD. Ang lumang tipan ay isinalin din sa Griego, Syriac, Latin, Coptic, Armenian, Ethiopic, Gothic, Arabian, at iba pang mga wika. Mula noong unang siglo, ang mga kopya ng mga aklat ng bagong tipan ay ginawa. Mayroon na ngayong higit sa 5,686 na kilalang mga manuskrito ng bagong tipan sa Griego, higit sa 10,000 mga manuskrito ng Latin Vulgate, at hindi bababa sa 9,300 ng iba pang mga sinaunang bersyon. Sa gayon, mayroon tayong humigit kumulang 25,000 mga manuskrito ng bagong tipan. Ang unang nakaimprentang bahagi ng Hebreyong Biblia ay lumitaw sa Sonsino noong 1488. Ang unang Griegong bagong tipan na nailathala sa print ay ang unang edisyon ni Erasmus noong 1516. Ang bagong tipan ni Luther, na isinalin sa Aleman mula sa Griego, ay lumitaw noong 1522. Na sinundan 3 taon pagkatapos ng bagong tipan ni Tyndale, na isinalin sa Ingles mula sa orihinal na Griego. Lumabas ang translation ni Coverdale noong 1535. Ang Biblia ni Mateo ay nailathala noong 1537. Noong 1539, isang laiko na nagngangalang Richard Taverner ang naglabas ng isang bersyon na talagang isang rebisyon ng Biblia ni Mateo. Isa pang rebisyon ng Biblia ni Mateo ang nailathala sa parehong taon, na tinawag na Great Bible. Noong 1560, sa Geneva, nailathala ang Geneva Bible. Lumabas ang Bishop's Bible noong 1568, at sinundan ng pangalawang edisyon noong 1572. Noong 1582, isang katolikong bersyon ng bagong tipan ang inilabas sa Reims, at noong 1609 hanggang 16, ang lumang tipan ay nailathala sa Douay. Parehong ang bagong at lumang tipan ay isinalin mula sa Latin Vulgate. Noong 1611, nailathala ang Authorized Version, na kilala rin bilang King James Version. Gayunpaman, 2 taon lamang matapos ang pagkalathala nito, lumabas ang isang bagong edisyon. Ang iba pang mga rebisyon ay lumabas noong 1629, 1638, 1762, at 1769. Noong panahon ng pamahalaang Kastila, ipinagbawal ang Biblia sa Pilipinas. Gayunpaman, noong panahon ng pamahalaang Amerikano, nagkaroon ng kalayaan sa relihiyon ang Pilipinas. Noong 1898, nagpasya ang American Bible Society, ang British and Foreign Bible Society na magsagawa ng proyekto ng pagsasalin ng Biblia sa wikang Filipino. Ang bagong tipan sa Filipino ay nailathala noong 1901 hanggang 1902, at ang buong Biblia noong 1905. Isang rebisyon ang lumabas noong 1915 at 1933. Ito ang mahalagang bersyon na mayroon tayo ngayon, na kilala rin bilang dating salin. Sa kasalukuyan, ang Biblia ay naisalin sa 2,200 iba't ibang wika at dialekto. Ang ilan ay patay na mga wika o hindi na ginagamit. Pagpapaaninaw.
bagamat nakarating sa iba't ibang panig ng daigdig ang Biblia, hindi pa rin lubusan na nakarating sa mga tao ang mga salita ng Diyos sapagkat ang nilalaman ng Biblia ay nakatago sa hiwaga, Roma 16:25. Kaya, bagamat nababasa ng tao ang Biblia, o ipinangangaral man ito sa kanila subalit kung ito ay bunga ng maling salin, o maling interpretasyon, nangangahulugang hindi pa rin lubusang nakarating ang mga salita ng Diyos sa tao. Kung gayon, paano mauunawaan ang Biblia? Sa pamamagitan ng mga sugo, Roma 10:15. Ang mga sugo ang magpapaaninaw ng mga salita ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga salita ng Diyos ay hindi pa lubusang nakarating sa Pilipinas noong ito ay masakop ng mga Kastila, kahit padala nila ang Katolisismo. Hindi pa rin lubusang nakarating sa Pilipinas ang mga salita ng Diyos noong sakupin ito ng mga Amerikano, kahit pa nagkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino sa pagbabasa ng Biblia. Kung gayon, kailan lubusang nakarating sa Pilipinas ang salita ng Diyos? Lubusan lamang na nakarating ang mga salita ng Diyos sa Pilipinas noong ito ay ipinaaninaw ng Diyos sa sugo at ituro ito ng sugo ng Diyos sa mga huling araw gamit ang Biblia.